relative sa lugar. Yung ibang sagasa naman po, mas matindi po yun. Talagang ipapark nila doon sa ayaw at sa gusto. So napatunayan po nung yan ay tinindigan po ng gobernador ng Mindoro Oriental, kung saan bali nagsanib po yung pagpapatotoo ni Representative Toby Chanco at saka si Gobernador Dolor ng Mindoro Oriental. Pagkatapos po niyan ay lumitaw po yung pagtatapat ng dalawang mag-asawa, itong mag-asawang Curly at Sara Vizcaya. At yan naman po ay naging daan yung offer natin nung pangalawang pagdinig na kung saan po ay pinload natin yung idea na kung gusto po ninyo magtapat, tulungan na po ninyo kami para mas madali po ang aming trabaho at makakaasa po kayo na sa ilalim po ng Witness Protection Program. Kung may nakakala po ninyo makakatulong kayo, may bibigay namin yung parang provisional immunity. Sa mga tweet, sila po ay kumagat doon at bago nga po nila ginawa yun, ay sumulat sila sa akin para lang patunayan na gusto nila talaga na magsabi na ng totoo. Ganun po yung nangyari. Sila ay tumestigo, binasa nila yung kanilang salaysay na mag-asawa. At doon nga po ay lumitaw. Meron pong 17 miyembro ng mababang kapulungan ang kanilang ipinagtapat na di umano ay kasangkot nga po dyan sa kung paano po nagagawa yung pagpapatupad ng flood control project. Nakapagpangalan din sila ng 10 iba't iba pang mga tao, karamihan po galing sa Department of Public Works at mga pribadong tao na nagkaugnay-ugnay sa ganitong gawain. Pagkatapos po niya, napansin din po ninyo yung isang kontraktor na nagpapahiram ng lisensya, ginagamit naman nila ang resources ng gobyerno. Dahil wala namang kumpanya yung district engineer, ginagamit niya mga tao ng gobyerno, mga makinarya ng gobyerno. Pero sa maraming pagkakato, may mga multong proyekto po na nagtuturuan po sila. Pero kahit sino pa yung nagsasabi ng totoo, sino nagsisinungaling ang maliwanag po, talagang halos bilyong piso po ang nakulimbat nila. Yung iba po ay kanilang itinataya sa mga kasino. Nakuha po namin ang lahat ng records nito. Kaya nga po yung isa ay na-contempt sapagkat sa harap po ng napakaraming ebidensya na tinatanggipan niya at nagsisinungaling, gumamit pa po ng iba't ibang mga IDs para sa ganoon ay maitago nila ang kanilang kagagawan. Naging malaman po at kami natutuwa na sa pangatlong pagdinig ay naging makabuluhan at very substantive po. Ang totoo niyan po baka hindi magtagal matapos namin ito. Ngunit sa kasamaang palad, na sinasabi ko na po, marami po siguro yung nasaktan o maring naligalig, maring natakot at nga po ay kanilang tinanggal bilang chairman ng Corridor Committee. Wala naman po tayong magagawa. Yan po yung prosesong na naganap. Kamakailan lang, ilang araw lang ang nakararaan. Ngunit bago po binitawan yun, pinaintindi ko po na yun pong nagawa. Medyo malakas lang yung background music pero dahil si Senator Rodante Marcoleta yan, kailangan natin pakinggan. Namin ay sana huwag ninyong buburahin. Sana kung sino man yung bagong liderato na tutupad sa tungkulin bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ipagpatuloy niya mula doon sa aming iniwanan sapagkat kami po may direksyon. Hindi ko po alam sila kung merong direksyon pinatutungan. Sana naman po meron para sa kabutihan po ng ating bansa. Kung po kayong marunong po, nagkikita-kita pa rin po tayo. Salamat po. Kami, Senator Rodante Marcoleta, kami talagang lungkot na lungkot. Malungkot kami kasi yung tipong nandyan na yung silang Curly Vizcaya, meron pananagutan niya. Pero kumanta sila yung sinabi ni VP Sara, yung nangyayari sa House of Representatives, yung nangyayari pagka-budget deliberation, yun na yun yung tipong doon talaga nang gagaling. Tapos yung mga individual na nakalagka ng pangalan doon sa Blue Ribbon, sila talaga yung lumutang Yung tipong hindi district engineer ang problema. Meron silang problema. Kaso putulin natin yung ulo ng yung sawa na to, ika na, di ba? Putulin natin ang ulo nitong bayaw na to, crocodile na to. At yung ulo nasa House of Representatives. Diba? Nasa Malacanang. Yan di ba? Nandiyan talaga sila, hindi yung mga naiwang kontraktor. Wala namang nanakawin yung mga kontraktor kung hindi lalagyan ng pondo ng mga kongresistang kontratista, period. Di ba? Yun ang problema. Pagka ikaw, congressman ka, tapos pinasok mo yung pangungontrata, paggawa ng mga proyekto, wala kayo ng problema mo dyan, Brad. Tignan nyo ngayon si Jaldico, hindi makauwi ng Pilipinas. Di ba?
Meron siyang Sunwest o yung kapatid naman niya, meron namang high tone. Yan ho ay kasama sa top 15. Huwag na natin anuhin yung sinasabi nitong si Bangag na listahan. Ang sigurado dito, nanatoka Committee on Appropriation ka. Meron kang Sunwest construction company, tapos hindi mo bibigyan ng Diba? Napakalaking kalokohan naman doon. Kaya siya sinasabi ni Terry Dotesio na gano'n na daw, nag-divest. Divest? Ikaw nga founder nun Tapos Committee on Appropriation ka. Ngayon itong mga kontraktor na to, kayo pinangalanan. Maya-maya mapalitan yung umama. Magkakaproblema ko talaga tayo dyan. At sigurado tayo, isa sa panawagan ng mga maglalabas sa kalsada at magkikilos protesta sa mga susunod na araw na dapat mapalitan ang pamunuan na ang Senado. Kasi meron po talaga tayong problema sa ginawa nitong si Stolbuko, nitong si Nick Bulaga. Yan ang problema. Binoto niyan ano sabi ko? Pagka na natin, magpapakaso ng kay Marcos Jr. niya. Kung ano yung sinabi natin ng panahon ng kampanya, yun na yun ang ginagawa ni Marcos Soto. Wala. Pagkupo niya, ano na pati nung ginawa ng mama na yan, maliban sa pagbana sa mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lagi niya sinasabi, kaibigan mo yung mga Duterte, kaibigan mo mga Duterte. Kaibigan mo mga Duterte, alam mo naman na politika ang binabato nila kay Bibi Sara. Pero okay na okay ka sa impeachment, anak ng tawa. Yan ang huwag naman mong pakikialaman, Soto. Yung pag-archive dyan sa impeachment, yung bubuhayin mo yung yung impeachment na yan. Anak ng tawa, talagang maghahalong balat sa tinalupan. Malamang, sambayan ng Pilipino, bitin ka, ibabalik ka sa Bulaga. Ito, punta na tayo dito kay ate, itong isa sa mga talaga namang galit na galit dito kay Soto. Hindi ka na daw nakakatuwa. Ito mga kababayan, panoorin nung natin to. Tagitos Pato, I have one question for you, sir. What was your qualifications that you were considered? Narinig niyo ba yun? Pagka yung mga ganong klaseng aksentan ng pinag-uusapan, PH update medyo mahina dyan. What was your... Ulitin mo natin malupit. Pero walang muna natin to si ate, kung sino ka man ate Gusto ko yung mga aksentan mo na yan, palakpakan natin. Gusto ko mga ganyang binasa. Hindi, pero yung delivery talagang mahusay. Meron naman talagang meron talagang mga ganyan klaseng Pilipino pagka nagsalita para mga Amerikano. Pakinggan natin, okay? Tagitos Soto, I have one question for you, sir. What was your qualifications that you were considered and selected as the Senate President? Because as far as I can see, you do not even have the capacity to hold a decent debate, to hold a decent introduction. Ganon ka kaliit ang utak, ganon ka kabobo. And yet, you hold the highest position in the Senate? For what reason exactly? Were you selected para pagtakpan, which is obviously that's what's happening right now, para pagtakpan ang mga anomalya, ang mga kasama mo sa flood control project? Nako. You are there. You are selected to shield them, and that's a shame. Because we are Parang yung narrative hindi masyadong nagiging maganda. Gusto ko linawin ng maraming bagay na may kinalaman nga dun sa very short-lived na pangunguna ko sa Blue Ribbon Committee. Halos 3 investigations lang yung ating natapos at nagkaroon ng development at yun naman ay alam na ninyo. Ngayon, dahil nga dun sa mga pangyayari na yan, meron akong gustong mga issue na dapat ituwid. Gusto kong unahin yung tungkol dun sa punta nung Bryce Hernandez sa custodial investigation sa Camp Crame. Sapagkat kung alam naman ninyo, yun ay na-cite natin in contempt dahil nga sa tahasang pagsisinungaling niya, harap-harapan, ipinakikita na namin sa kanya dito kung ito ba tingay taking highways na issue of the pero ganun pa rin ang pagkakatanggi-tanggi niya. Napilitan kami na i-contempt siya na ilagay niya sa custody natin sa arms. Kalaunan ko nung ako ay napalitan na bilang
chairman of the Auditor Committee, ay bigla na po iniram yata si Bryce Hernandez ng ating House of Representatives. Kung nalaman ko na hindi naman siya ibinalik sa dating legal custody dito na sa ating. Tinatanong ko po sa ating President, naging kondisyon naman ng pagpapahirap niya yung matali na ligtas na pagbabalik kay Bryce Hernandez pagkatapos ng meeting. So tinatanong ko lang naman po siya, bakit naman nananili siya sa custodial center ng Kangka? Ang sagot po niya, na rin po rin yun ay request ng Speaker ng House of Representatives. Kasi tingin po namin ay hindi naman tama sapagkat ang legal custody. Sabi ko, dapat ibinalik siya sa Senado, mananganib ang buhay. Parang nilibigyan natin ang pinaniwalaan. Sa mga tuwid, pagka siya yung nagsasalita rito sa Senado, parang hindi siya pinaniwalaan. Tiwalang-tiwala ang kanyang sinasabi po. Another cool thing, if we were to place these parking lots right here, for instance, small decorative parking lots, this is the entrance, that's how we placed it, right? So there we go. It's placed two, so right here. But what if we want just this one rotated like that? Well, simple. Delete the road, and now it shows this one is not connected, but this one is still connected. Look at that. The entrance is usually here, so we usually can't rotate that. You can only rotate that when they face the road. Delete that. There we go. And as per usual, we can do something else. That would probably be way too dangerous to have the entrance of the parking lot right here, but you get the idea. Maybe something like this, and you park your car, and then you can go to the metro. I think that's kind of cool. Alright, another cool thing, if we want to place these parking lots right here, for instance, small decorative parking lots, this is the entrance, that's how we placed it, right? So it's placed two, so right here. But what if we want just this one rotated like that, right? Simple. Delete the road, and now
Avengers Doomsday opening scene has been leaked. According to insiders, Doctor Doom is not the real villain. The real villain is Captain America. Because of him, the incursions happen and Doom family die. Doom comes to Earth 616 to take revenge from Captain America, but he finds out that the Captain is already dead. So Doom time travels to the exact moment when Captain America was dancing with Peggy. Loki sitting on the multiverse throne, watching everything. To save Captain, he creates a clone of himself and sends it to warn Captain America, but Captain doesn't trust Loki, so Loki leaves, and that's when Doom arrives. Cap thinks this is Loki again, and disguised as Tony Stark trying to trick him. Captain says stop. Konting hagin na ba siya sa session? Playing in such a place as may be designated by the committee alone.